Dami naman itong pinadala sa atin pauwi, Padre. Hindi natin mauubos to eh. Baka masira lang to sa bahay. Alam naman ni Mang Berting yan. Donasyon lang talaga niya sa simbahan tong mga gulay. Pasasalamat sa masagana niyang ani. Ang gagawin natin, pakikiusapan natin sila sa kumbento. Magpapakain tayo sa mga bata bukas. Maganda nga po yan, Padre Hernan. Ilang buwan na rin tayong hindi nakakapagluto para sa mga bata eh. Medyo matindi kasi ang tag-init nitong nakaraan. Kaya nga siguradong matutuwa ang mga bata nito. Oh, ano yun? Narinig mo pa ako? Opo, Padre. May kaluskos. Doon galing. Sa may gilid ng simbahan. Oh, teka, sandali. Tao ba yung nakikita ko? Tao nga po, Padre. Babae. Lapitan natin. Bilis. Babae nga. Ano bang ginagawa niya rito? Ba't siya nakasalampak sa may gilid ng simbahan? Tulungan niyo ako. Kailangan kong makausap si Padre Hernan. Tulong! Ha? Makausap? Ako? Teka sandali. Huwag ka na masyado magsalita. Masama ang kalagayan mo eh. Tulong! Padre, tulungan mo kami. Tulungan mo ang baryo. Naku, lagot! Hindi matay bigla! Paco, bilis. Ipasok mo itong mga bayong nagulay sa loob ng kumpento. Tapos humingi ka ng tulong. Kailangan nating alalayan tong babae papasok. Dali. Opo, Padre! Kalagitnaan ng 1960s. 17 anyos pa lang noon ang aking lolo Paco at nasa 3 taon na naninilbihan bilang sakristan. Doon po siya nakatira sa isang kumbento sa may Batangas. Nasa likod lang po yon ng kanilang simbahan. Kasama niya roon ang iba pang mga taga-simbahan, lalo na ang paring kumupkup sa kanya, si Padre Hernan. Isang paring may tinatago palang masalimuot at madugong nakaraan. Kung ano ang lihim na ito ay malalaman po ninyo sa ibabahagi ko. Ako nga po pala si Bea at narito po ang kwento ng binatang si Paco at ng paring si Padre Hernan. Oh, kumusta na yung dalaga, Paco? Nagising na po siya. Halata nga lang na nanghihina pa rin. Pero nabihisan at napakain na po ni na Sister Betty. Salamat sa Diyos. Mabuti naman kung ganon. Nakausap niyo ba kung ano talaga ang kailangan niya? Hindi po sumasagot ng maayos eh. Ang paulit-ulit lang niyang sinasabi, gusto niya kayong makausap. Nagtataka tuloy ako. Kilala niyo po ba yung dalagang yun? Hindi. Pero pamilyar ang itsura niya. Pakiramdam ko, nakita ko na siya dati. Hindi ko nga alam masabi kung saan o kailan. Talagang kayo po yung sadya niya eh. Sabi niya bago himatayin, gusto niyang humingi ng tulong sa inyo. Nagtataka nga rin ako eh. Puntaan na lang natin siya ngayon para kausapin. Mukha kasing importante talaga ang sadya niya sa akin eh. Mamaya, may kung ano palang hindi na pwedeng ipagpabukas. Kasama si Padre Hernan ay pumunta nga ang binatang si Paco sa kinaroroon ng kwarto ng dalaga. Pagkapasok nila roon ay nakita nilang nakahiga ito sa kama bagamat gising naman. Napalingon ito sa kanila. Sandaling nakatitigan ni Paco ang itim na mga mata ng morenang babae bago ito bumaling sa paring. Bumangon din ito at sumandal sa may ulunan ng kama. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Ineng. Humiga ka lang at baka mabinat ka. Ikaw ba si Padre Hernan? Oo, ako nga. Ako si Hernan. Hernando ang buo kong pangalan. Isang simpleng pare rito sa ating parokya. Ako si Arya, anak ni Salome. Anak ka ni Salome? Naparito ako dahil nasa matinding alanganin po ngayon ng baryo. At sabi ni Inay, baka makatulong kayo. Matinding alanganin? Matagal naman ang payapa ang baryo ah. Ano ba nangyari?
Pwede mo bang sabihin ng paunti-unti sa akin? Mag-usap muna tayo ng tayo lang, Padre. Paco, pwede bang iwan mo muna kami? At sige po. Mukhang seryoso po yata talagang pag-uusapan niyo eh. Huwag kang mag-alala, anak. Kung kailangan ko man ng pagsasabihan, ikaw ang una kong tatawagin. Sige na, iwan mo na kami. Tapos saranin niyo na ang buong kumbento. Lumalalim na rin ang gabi. Pwede ka na rin matulog pagkatapos. Sige po. Una na po ako. Hindi nakalagpas kay Paco ang kakaibang reaksyon ni Padre Hernan nang magpakilala ang dalaga. Bigla po kasing namutla ang pari at namahawis ang noo. Subalit dahil nga gusto nilang makapag-usap ng sarilinan ay lumabas na lang muna ang binata. Tinapunan muna niya ng tingin ang misteryosang dalaga. Nakita na naman niya ang itim na itim nitong mga mata, morenang balat, makorteng mga labi at magandang mukha. Subalit, ramdam na ramdam niyang may inililihim itong mabigat. Ano kaya meron sa babaeng yun? Masyado siyang misteryosa. Tsaka, ba't kaya namutla ng ganun si Padre Hernan? Mukha may kinalaman yata sa personal niyang buhay yung babae na yun. O kung hindi ang babae mismo, baka yung nanay niyang nagngangalang Salome. Ay, bahala na nga. Wala naman akong karapatang makiusyoso. Panginoon, patawarin niyo nawa ako. Pinuntahan ni Paco ang iba pang mga sakristan at sinabihan silang isarado na nga ang kumbento. Ibig sabihin nun ay magsara na ng mga pinto at bintana para sa gabing yon. Pagkatapos ay pumunta na siya sa kanyang kwarto upang matulog. Pagkagising naman kinaumagahan ay nalaman niyang pinapatawag siya ni Padre Hernan. Agad siyang pumunta sa opisina nito at nakita niyang naroroon sa isang tabi ang dalaga. Magandang umaga ho, Padre. Tawag niyo po ako. Magandang umaga rin sa iyo, Arya. Magandang umaga rin, anak. Maupo ka muna. Salamat po. Anak, kailangan mo maganda. Alis tayo. Po, saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa baryo ni na Arya. Mawawala tayo ng mga ilang araw o baka mahigit 1 linggo. Teka po, Padre Hernan. Ano ho ba kasi meron? Ano po bang tulong ang kailangan nitong si Arya sa inyo? Siguro naman pwede ninyong sabihin sa akin kung akong isasama ninyo para makapaganda ako ng maayos. Isang kaso ng sapi ang pupunta natin. Susubukan ko ang makakaya ko para palayasin ang espiritong sumanib sa isang kabaryo nila roon. Bakit naman po akong isasama ninyo? Hindi po kaya mas maganda kung isa pang pari na lang? Tatatol lang ang pari rito sa parokya natin. Hindi pwedeng sabay na umalis ang dalawa. Lalo na kung matatagalan. Ikaw rin ang pinakamalapit sa akin na sakristan dito. Kaya ikaw na ang naisip kong isama. Pero huwag kang mag-alala, anak. Hindi naman kita pipilitin. Kung ayaw mo, magsabi ka lang. Napalunok ang binata at natigilan. Nakatitig lang sa kanya ang pari. Sandali rin siyang napalingon sa dalaga. Nakita niyang nakatitig lang sa kanya si Arya. Sige po, Padre Hernan. Sasama po ako. Ano paghahanda po bang kailangan kong gawin? Ang Paco na kilala ko ay matibay ang pananampalataya. Panatilihin mo lang yan. Tapos magdala ka ng sarili mong Biblia at benditado rosaryo. At kunin mo rin ito. Ikaw rin, Arya. Para sa iyo itong isa. Kwintas? Kinuha ni Paco ang iniaabot ng pari. Nakita niyang isa yung kwintas. Gawa po sa abaka ang lubid nito. May maliit itong krusipiyong palawit. Nasa 2 dangkalang haba at gawa sa tanso. Ganoon din ang ibinigay ng pari sa dalaga. Makakatulong yan bilang protection mo. Ako naman ay meron na rin. Tanso,
Saktong pangontra sa kanila. Mukhang hindi nga po nagkamali si inay na magtiwala sa inyo, Padre. Sa Panginoon tayo magtiwala, anak. Siya ang tutulong at poprotekta sa atin sa pagharap sa mga pagsubok na ito. Hindi sapat ang paniniwalang Kristyanismo. Alam ko pong alam niyo yan. Kung ano man ang nalalaman ko, ay galing yon sa Panginoon, Ineng. Nagtaka si Paco sa mga sinabi ng dalaga. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin nito sa hindi pa sapat ang paniniwalang Kristyanismo. Ibinaling ng binata ang tingin sa hawak na kwintas. Wala naman siyang makitang kakaiba ron, maliban sa gawa nga sa tanso. Pero hindi niya maiwasang kutuban sa sinabi ni Arya tungkol doon. Kinakabahan po ako, Padre. Bakit ngayon niyo lang ako binigyan ng ganitong krusipiyo? Malalaman mo rin pagdating natin doon, anak. Hindi ko pa kasi pwedeng basta sabihin habang naririto pa tayo. Lalo po tuloy akong kinakabahan. Magtiwala at manalig ka lang, Paco. Malalagpasan natin to. Sige na, maganda ka na. Alis na tayo mamayang 9:00 ng umaga. Agad nga pong naghanda si Paco. Ang pari naman ay naghanda rin ng mga damit, pati na ng isang bayong. Ang laman po noon ay ilang mga gamit pang eksorsismo o para magpalayas ng masamang espiritu. Agua bendita, krusipeo, itim na asin, rosaryo, Biblia at mga libreta. Meron ding buntot ng pagi na hindi masabi ni Paco kung para saan. Pagsapit ng 9:00 ay lumakad na nga po sila nina Padre Hernan at Arya. Doon sila dumaan sa may likod ng baryo. Tinumbok nila ang mabundok at magubat na bahagi. Lumakad sila ng 3 oras bago nagpahinga para mananghalian. Tapos lumakad na naman. Sinubukang kausapin ng binata ang dalaga habang naglalakbay pero hindi po talaga ito gaanong umiimik. Gayunpaman ay ramdam ni Paco ang matinding pagkabahala nito para sa pinanggalingang baryo. Padre, malayo pa po ba tayo? Mga 1 oras pa. Mga 5:00 na ando na marahil tayo. Bakit parang ang layo naman po ng baryong yun sa sibilisasyon? Wala na pong ibang taong pumupunta rito banda eh. Dahil ayaw namin ng ginugulo kami ng mga tagalabas. Ha? Bakit naman? Ano ba to? Ha? Paco, ano ba't sumigaw ka bigla? May buto! May bungo! Bungo ng tao! Bungo ng unggoy yan. Unggoy? Bungo lang yan ng unggoy. Patingin niya ako. Oo nga, bungo lang yan ng unggoy. Wala kang dapat ikatakot, anak. Dali na, lumakad na tayo at nang makarating na tayo doon. Ba't naman may buto ng unggoy na pakalat-kalat dito? Pangkaraniwan lang yan dito sa amin. Sabihin na lang natin kasama sa kultura ng baryo. Nagtataka man ay hindi na lang umimik si Paco. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang mas masukal pang bahagi ng gubat. Mas maraming puno na may mas makakapal na dahon. Ni hindi na nga po halos makalusot ang liwanag ng araw. At noon din ay biglang nanlamig ang kalamnan ni Paco. Padre, eto na po ba yun? Oo, nakapasok na tayo sa lugar nila. Ba't ganito? Pinanlalamigan po ako. Nanunuyo rin po ang lalamunan ko at para akong natuduwal. Ay, ramdam kong hindi lang po ito pangkaraniwan, Padre Hernan. Tama ka, Paco. Hindi pangkaraniwan yan para sa isang ordinaryong taong kagaya mo. Pero tatagan mo lang ang sarili mo. Manalangin ka lang. Nandito tayo para sa misyon natin. Ganun po ba talagang epekto ng presensya nila sa mga tagalabas, Padre? Sa buong buhay ko kasi, wala pang tayong naliligaw rito sa amin. Oo. Hindi kinakaya ng pangkaraniwang tao ang presensya nila. Padre,
Ano po ba kasi ang sinasabi ninyo? Kanina pa lang sa kumbento. Halata ko na may tinatago kayo sa akin eh. Ano po ba yung hindi nyo pwedeng sabihin doon? Tungkol sa mga aswang, anak. Aswang! Papunta tayo ngayon sa isang baryo kung saan nabubuhay ng magkasama ang mga tao at mga aswang. Teka, sandali, huwag nyo sabihin. Arya? Hindi ako aswang. Pero yung iba sa angka namin, oo. Padre, ligtas pa talagang pumunta tayo roon? Oo naman. Ang totoo, doon ako ipinanganak at lumaki. Hindi manguya ng isip ni Paco ang mga narinig. Hindi niya akalaing totoo palang may mga aswang. Hindi niya akalaing papunta sila sa lugar ng mga yon. At hindi niya maisip na doon galing ang mabuting paring kumupkop sa kanya. Tuloy lalo pa siyang pinanlamigan ng kalamnan. Hindi siya mapakali. Maya't maya ang lingon niya sa paligid. Kinikilabutan na talaga ako ng gusto. Pakiramdam ko, napapalibutan kami ng mababangis sa mga hayop. Nakatago lang sila dyan sa paligid. Tapos, bigla-biglang manunugod. Diyos ko, sana'y manatili kami ligtas ni Padre na nandito. Protektahan mo po kami. Sana, matapos namin ang misyon namin ng maayos. May sinasabi ka pa ako? Ha? Wala po, Padre. Wala po. Nagdarasal lang ako. Mabuti yan. Magdasal ka lang at manalig sa ating Panginoon. Pero kailangan mo rin huminahon. Magiging maayos lang ang lahat. Hanggang sa namalayan na lang ng binatang may nadadaanan na silang iilang mga kabahayan. Mga kubo na medyo malayo ang pagitan sa bawat isa. May nakikita na rin siyang iilang mga katao sa paligid. Karamihan ay nakadungaw sa kanilang mga bintana. Ilang hakbang pa may sumalubong sa kanilang isang katandaang babae. Ang kanang braso nito ay balot ng kung ano-anong mga dahon. Siguro ay gamot para sa sugat. Mabutit naririto ka na, Hernan. Magandang hapon, Salome. Mana po, inay. Sino itong kasama niyong binata? Si Paco. Kinupkupong anak-anakan. Sakristan din namin siya sa parokya. Maganda nga po, Aling Salome. May kinupkup ka palang bata. Sandaling pinasadahan ng tingin ni Paco ang babaeng lumapit sa kanya. Sa tansya niya ay kaedaran lang ito ni Padre Hernan. Siguro'y nasa 45 o 50 anyos. O siya, yaman din lang na nandito na kayo. Sumunod kayo sa akin. Mas maigi kung makikita niyo mismo ang problema namin ngayon. Huwag niyong sabihin may nabiktima na naman po, Nay. Oo, meron. Kanina lang. Si Dolores. Diyos ko, mukhang wala talaga siyang balak na lubayan ang baryo hanggat hindi nauubos ang mga tao rito. Naunang lumakad si Aling Salome. Sumunod naman sa kanya ang tatlo. Ilang sandali pa ay may nakita silang 4 na tao. May tinitingnan ng mga ito sa may halamanan at umiiyak yung isang manong. Sinabihan ni Aling Salome sina Padre Hernan na sumilip din doon at halos bumaliktad ang sikmura ni Paco sa nakita. Bakit yun ang sinapit ng taong yan? Masyadong brutal. Aswang ang pumatay kay Dolores. Akala ko ba? Payapang namumuhay rito ang mga tao at mga aswang. May ganitong pag-atake sa kabaryo ninyo? Paco, mamaya ay sasabihin ko sa iyo ang lahat. Salome, nasundan niyo ba kung saan huling sumuot si Marita? Sinundan namin siya kanina, Hernan. Hanggang doon sa may talon. Kasama ko ang ilang mga bantay ng baryo. Ang kaso, nagawa rin niya kaming mailigaw. Masyado siyang mabilis. Tatay Ming, kumusta? Hindi ko kayang sabihin, ayos lang kami. Ngayong may ganitong problema ang ating baryo. Hayaan niyo po, Tatay Ming.
Tutulong ako sa abot ng makakaya ko. Pero kung nasundan ninyo siya sa may talon, ibig sabihin nun, posibleng doon lang siya banda nagtatago. Makakatulong kung doon tayo magsisimula maghanap. Pero mas maganda kung magpapahinga muna kayo. Halatang pagod na kayo sa paglalakad maghapon. May nakahanda na ring hapunan dun sa bahay. Sige, pero kailangan natin maging alerto buong gabi. Hindi natin alam kung kailan sasalakay ulit si Marita. Ay, kami na bahala ron, Hernan. Huwag ka mag-alala. Babalitaan ka kagad namin kung may problema man. Mula sa may halamanan ay pumunta sila sa isang kubo. Nasa ilalim yon ng isang punong nara na nasa bandang ibaba ng kalapit na bundok. Sinarado nilang maigi ang mga pinto at bintana ng kubong yon. Naghapunan sila, pagkatapos ay nag-usap sa may sala. Padre, siguro naman po ay pwede ninyo nang sabihin sa akin ang lahat. Para saan pat sinama niyo ako? Kung hindi ko rin alam kung paano ako makakatulong, di ba? Sige, makinig ka pa ako. Una, sa nasabi ko na sa iyo, totoong dito ako nanggaling. Kababata ako itong si Salome at si Marita. Pareho kaming tao ni Salome. Pero si Marita ay isang aswang. Kababata? Kababata lang ba talaga ang tingin mo sa akin, Hernan? Salome, hindi ito ang panahon para pagtalunan natin yan. May mahalagang bagay tayong kailangan pagtuunan ng pansin. Kung sa bagay, hindi naman na mahalaga kung ano man ang nagdaan. O siya, sige. Magpatuloy ka na sa munti mong kwento. May problema po ba, inay? Wala naman. Ewan ko lang dyan. Pero ako walang problema. Nagkatinginan sina Paco at Arya. Doon pa lang ay ramdam na ng binata na mukhang may nakaraan yata ang kanyang ama-amahan at ang nanay ng dalaga. Gayunpaman ay minabuti niyang wag nang usisain pa yon bilang respeto sa pari. Matagal nang namumuhay ng payapa ang mga aswang at mga tao rito, anak. Kahit tong hindi pa dumarating ang mga Kastila, ay narito na ang maliit na pamayanang ito. Naging posible yun dahil sa isang pangako. Pangako ng mga aswang na naandito. Pangako na hindi sila kakain ng tao kahit kailan. Puro mga hayop lang ang kinakain ng mga aswang na nakatira rito. Tama yun. Yun ang nakita mong buto ng unggoy kanina. Aswang ang kumain nun. Marami pang gano'n na nagkalat sa gubat na nakapalibot sa baryo. Eh, ano pong nangyari? Ba't may ganitong mga pagpatay dito ngayon? Nagsimula yun noong sumalakay ang mga Hapones. Binata pa ako noon at kaidaran lang namin si Marita. Sumama kami sa ilang mga taga-baryo na sumali sa digmaan. Naging sundalo ako. Si Marita naman ay sumama sa mga manggagamot ng mga sugatan. Naging sundalo kayo? At alam ng mga kasama ninyo na galing kayo sa baryong may mga aswang? Siyempre naman, hindi namin sinabi yon. Oo, may iba na iisiping bintahin ng hukbo natin kung may kasamang mga aswang. Pero hindi rin maiwasan ang iba na husgang kami. Kaya tinago namin. Anong nangyari sa digmaan? Isang gabi, nabalitaan ko na lang na nawawala sa kampo si Marita. Agad namin siyang hinanap kasi baka makita siya ng mga kalaban. Nasaan pa yung babaeng yun? Ba't pa kasi bigla na lang yung nawala? Mamaya na, paano na yun? Wisit naman oh. May kung sino doon. Silipin ko, baka kalaban na yan. Sino ba kasi? Marita, bakit ka nandito? Hernan? Anong ginagawa mo? Bakit ako pakain ng tao? Pasensya na. Hindi ko napigilan. Natakam ako. Tapos nakita ko siya rito naghihingalo. Hayaan mo na. Kalaban naman to eh. Huwag mo lang sabihin sa iba, Hernan. Marita, hindi to tungkol sa kung kalaban ba o hindi.
Ang problema dito, kumakain ka ng laman ng tao. Alam mo naman nangako na ang angkan nyo. Hindi ba? Hindi na kayo kailanman kakain ng tao. Mamubuhay kayo kasama kami sa baryo natin. Alam ko, Hernan. Alam ko. Pero hindi ko lang kasi napigilan ngayon eh. Marita, alam mong labag sa kagustuhan itong ginagawa mo. Siguro kaswang ka. Pero tao ka pa rin. Hernan naman no. Pagpasensyahan mo na muna ako ngayon. Nagkikiusap ako. Huwag na lang sana makarating sa iba to ha. Huwag mo nang sabihin sa mga kabaryo natin. Sige. Hindi ko sasabihin sa iba pero gusto kong mangako ka sa akin. Pangako? Anong pangako? Hindi na mauulit to kahit kailan. Pangako. Nangangako ako. Hindi na mauulit. Kung nangako siya ng ganun sa inyo, Padre, bakit kumakain na siya ng tao ngayon? Hindi ko nga rin alam na hindi pala siya tumupad sa pangako. Hindi mo agad nalaman kasi nagseminaryo ka na pagkatapos ng digmaan. Bumalik ka lang dito sandali tapos umalis ka rin ulit. Kayo ba? Kailan ninyo lang nalamang kumakain pa rin siya ng tao? Noong nagdaang taon lang. Katakataka na kasi talagang madalas niyang pag-alis ng baryo. Lalo tuwing kabilugan. Kaya sinundan namin siya isang beses. Nalaman naming nambibiktima pala siya sa mga lugar sa labas ng gubat. Anong ginawa ninyo pagkatapos nun? Hinuli namin siya at ikinulong. Nanatili siya sa kulungan ng halos 1 taon din. Sinusubukan namin siyang kausapin, pero hindi siya gaanong kumikibo. Hanggang sa may nangyari na nga. May 4 na gabi nang nakararaan. Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mo, Arya? Sigurado po ako, inay. Hahatdan ko sana siya ng pagkain. Tapos wala na siya sa kulungan. Tuloy-tuloy na tumakbo ang mag-ina papunta sa pinagkukulungan ni Marita. Pagkarating nila roon ay nagkakagulo na ang mga taga-baryo. Tata Igmig, paano ba nangyari to? Paano nakatakas si Marita? At bakit may mga namatay na mga bantay? Gumamit ng itim na ritual si Marita. Nakikita mo yung bilog sa sahig. Ginuhit gamit ang dugo. Tapos may mga simbolo sa loob. Yan ang ginamit niya upang makipagkasundo sa demonyo. Diyos ko, paano nagawa ni Marita ang ganito? Hayok na sa laman at dugo ng taong kaibigan mo sa Lume. Bukod sa mga pinatay niya rito, ay may nadagit siyang isa pang bantay. Hindi niyo man lang siya nagawang pigilan, Tata Igmeng. Kakaibang lakas niya ngayon sa Lume. Hula ko ay dahil yon sa pagtatawag niya ng demonyo. Wala na tayong magagawa, kundi ang hulihin at patayin si Marita. Sa gabing yon ay hinalughog ng mga taga-baryo ang kanilang lugar. Subalit, hindi nila natagpuan si Marita. Hindi rin nila nahanap ang dinagit nitong bantay. Kaya naman, inisip ni Salome kung saan maaaring nagpunta ang kaibigan. Sinasabi ko na nga ba nandito ka lang. Dito sa dating bahay ni na Hernan. Paano mo na lamang dito gugustuhin pumunta ng babaeng ito? Dahil dito tayo madalas nagpapalipas ng oras ng mga bata pa tayo. At hindi na itong pinupuntahan ng kahit sino rito sa baryo. Maliban sa ating dalawa. Talagang kilalang kilala mo ang nagmamay-ari ng katawang ito. Kung ganon. Nay, mag-iingat ka. May mali kay Aling Marita. Mukhang hindi na siya yan. Agad napansin ni Arya na may kakaiba sa babae. Nakasalampak lang ito sa sahig sa may gitna ng sala. Nasaan yung aswang? Namumula ang mga mata at kulubot ang balat. Medyo matalim din ang mga kuko at ang mga ngipin. Subalit, titig nito sa kanyang inay Salome. Bukod pa ay nakaupo ito sa gitna ng bilog na ginuhit din gamit ang dugo. Dugo ng isa sa mga bantay ng kulungan. Sino ka? Sumagot ka!
Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Anong ginawa mo kay Marita? Sumagot ka! Ano pa? Hindi ako natatakot sa'yo! Kung kailangan kong tagpasin ang ulo mo, gagawin ko! Nay! Mag-iingat ka! Talaga? Kaya mo kong saktan, Salome? Sabihin na natin, ako pa rin naman to. Ako pa rin si Marita. Yun nga lang ay tuluyan ko ng niyakap ang dilim sa kalooban ko. Marita! Bakit mo ba kasi ito ginawa? Payapa naman tayong nabubuhay dito! Dahil masarap ang dugo at laman ng tao. Taong katulad mo! Nalinti ka na! Nay! Nagulantang ang mag-ina nang bigla na lang sinugod ni Marita si Salome. Nasalag ng ginang ang kanang braso sa kalmot ng aswang, bagamat nasugatan pa rin ito. Gumanti naman ang isang taga ng kanyang itak si Aling Salome. Nakaiwas ang halimaw. Doon na kumilos si Arya. Mabilis niyang hinablot ang kaliwang braso ng kanyang inay tsaka hinila ito palabas ng bakuran ng kubo. Marita, kaibigan mo ko! Bakit mo nagawa to? Pagkain lang kita. Manang Marita, tama na po! Lubayan niyo ang inay ko! Tulong! Nandito si Manang Marita! Nandito siya! Pagkain ko lang kayo. Mga kasama! Nandun si Marita! Bilisan natin! Tulungan natin si Salome! Mga istorbo! Bago pa man makalapit si Tata Igming, ay nakatakas na ulit si Marita. Simula noon, ay palihim at pabigla-bigla na siya kung sumalakay. Napakailap. Mahirap habulin at hulihin. Hindi rin gumagana sa kanya ang karaniwang mga pangontra sa aswang. Kahit asin ay kaya niyang indahin. Kutob ko, dahil yun sa may nakasapi sa kanyang kung anong itim na espiritu, siguradong yun ang dumilig sa ritual ni Marita. Sa tingin mo, Hernan, magagawa mo bang tulungan ang kaibigan natin? Hindi ko pa siya nakikita ng harapan. Pero huwag kang mag-alala, Salome. Gagawin ko ang makakaya ko. May tiwala ako sa'yo, Hernan. Alam kong kaya mo. Matapos mag-usap ay naghanda na sila upang matulog. Sa kwarto ang mag-ina habang sa sala naman sina Paco at Padre Hernan. Nilapag lang din ng pari ang dalang bayong sa isang tabi. Nagrosaryo ang dalawa pagkatapos ay agad na silang humiga. Mabilis na nakatulog ng malalim ang binata dahil sa matinding pagod sa maghapon nilang paglalakad. Subalit, nagsapit ng madaling araw. Paco! Gumising ka! Gising! Padre, madilim pa po sa labas Bakit po? May problema ho ba? Aling Salome? Alito ka. Si Marita, nasa labas. Ano po? Hinaan mong boses mo. Huwag kang magpapahalatang alam na nating naririyan siya. Bilisan mo lang. Maganda ka. Anong paghahanda po ang gagawin ko? Eto, kunin mo tong lupid ng sutana. Humanap ka ng pagkakataon para maikabit yan sa anumang bahagi ng kanyang katawan. Meron din akong akin. Tapos, eto, itim na asin. Ipahid natin sa mga palad natin. Kumuha rin kayo, Salome, Arya. Kumuha ng isang lubid ang pari mula sa kanyang bayong at iniabot yon kay Paco. Ang lubid na yun po ay ginagamit para itali ang sutana ng mga pari. Benditado ho yun at sinasabing mabisa upang igapos ang mga nilalang ng dilim. Ang itim na asin naman ay gawa sa pinaghalong benditadong asin at abo ng palaspas. Ang parehong abo na pinapahid sa noo ng mga mananampalataya tuwing Miyerkules ng abo. Epektibo ho ba talaga ang mga ito para patayin ng aswang? Hindi natin siya papatayin. Ikagapos natin siya. Tapos susubukin kong palayasin ng demonyong sumapi sa kanya. Pero Padre, mapanganib kung hindi niyo siya papatayin. Kahit nung wala pa siyang sapi, pumapatay na siya ng taong.
Baka makawala din siya ulit. Kapag hinulit, kinulong lang natin. Wala na tayong oras para mag-usap. Kumilos na tayo. Sige po. Bahala na to. Panginoon ko, gabayan niyo nawa kami. Nakiramdam sina Padre Hernan, Paco, Arya at Aling Salome. Doon sila pumwesto sa likod ng pinto sa may sala. Hawak ni na Paco at ng pari ang kani-kanilang mga lubid. Binigyan naman ng agua bendita ni Padre Hernan si Arya. Pinahiran din nila ng itim na asin ang kanilang mga palad. Ang pari naman ay may hawak na krusipeyong tanso sa kamay. Yun po yung medyo malaking krusipeyo na nilalagay sa altar ng mga bahay. Mukhang nasa labas na siya ng pinto. Ano nang gagawin natin, Hernan? Ganito. Kakausapin ko siya. Bakit naman po, Padre? Kukunin ko ang kanyang atensyon. Kayo naman, Paco at Ira. Pasimple kayong lumabas sa may likod bahay. Umikot kayo sa magkabilang gilid ng kubo. Doon kayo sumalakay. Pero, delikado ho yun. Baka... Kayo lang ang makakagawa noon. Dahil kailangan kami ni Salome ang pumuha ng pansin ni Marita. Sigurado kasing pumunta rito yan dahil naramdaman niya na darating ako. Kaya sige na, umilos na kayo. Ikaw, Arya, ang manlilito sa aswang. At ikaw naman, Paco, ang magkakabit niyang lubid. Naiintindihan niyo ba? Opo, Padre. Kuha ko na po. At kapag alanganin na, sumigaw kayo agad. Ako, anong gagawin ko? Diyan ka lang sa likod ko. Pinsalado yung isang braso mo. Ayun siya. Halika na, Paco. Bilisan na natin. Marita, alam kong ikaw yan. Ako ito, si Hernan. Kausapin mo ako. Mag-usap tayo. Wala akong kilalang Hernan. Pero tama ka. Naparito ako dahil nararamdaman kita. Isang taong alagad ng simbahan. Isang masarap na hapunan para sa akin. Gusto mo ka mong mag-usap tayo? Sige, buksan mo ang pinto. Buksan mo at nang magkausap tayo. Maingat ngunit madaling lumabas sina Paco at Arya sa may likod bahay. Halos manginig na ang binata sa kilabot noon pero alam niyang kailangan niyang tatagan ang sarili. Huwag mo nang isari ang pinto para mabilis tayong makapasok kapag kailangan. Sige. Dito ako sa may kaliwa ng kubo. Ikaw sa may kanan. Paco, Oh, bakit? alam kong natatakot ka. Ang totoo kahit ako rin. Pero kayanin mo yan. Kaya natin to. Salamat sa paalala. Basta mag-iingat ka. Sige na, kumilos na tayo. Sasabuyan ko siya ng asin. Tapos sisigaw ako. Yun ang hudyat mo para kumilos. Sige. Nang makitang lumakad ng dalaga ay dahan-dahan na rin kumilos si Paco. Tahimik niyang nilakad ang kaliwang bahagi ng bakuran. Naghanda na siya ng pabilog na hugis sa lubid. May bahaging pwedeng hilahin para humigpit ang pagkakatali. Ano na? Akala ko ba gusto mo akong kausapin? Bakit hindi mo buksan itong pinto? Alagad ka naman ng Panginoon, di ba? Dapat hindi ka natatakot sa akin. O baka naman, napabahag na yung buntot mo dyan. Paring walang silbi. Handa na ako. Humanda ka sa aming aswang ka. Huhulihin ka namin. Lumabas ka na kasi dyan inutil ka! Bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo! Buksan mo tong pinto! Pwisit na pari ka! Buksan! Ah! Pwisit? Sino ka? Dapat lang sa yan, demonyo! Heto na yon. Humanda ka sa akin. Huli kang aswang ka! Namalaya ni Marita ang paglapit sa kanya ni Paco. Naiiwas nito ang ulo na siya sanang puntirya ng binata upang maikabit ang lubid sa leeg. Subalit, sakto namang naiangat ng aswang ang kaliwa niyang braso at doon pumasok ang pabilog na lubid. Magaling, Paco. Akala ko sasablay ka na. Buti sumakto yung braso. Anong klaseng lupit po? Bakit ako nangihita? Walang niya kayo, mga pwisit.
Sumpain kayo! Sumpain kayo! Sisiguraduhin kung hindi ka na makakawala. Akin na pa ako. Kailangan maitali siya ng maigi. Pakawalan niyo ako! Alisin niyo yung lintik na lubid sa katawan ko! Inuutusan ko kayo! Inuutusan ko kayo mga putong lupa kayo! Pinagtulungang igapos ni Paco at Padre Hernan si Marita. Inaladkad nila ito papunta sa isang malaking puno malapit lang sa bakuran. Pagkatapos ay doon nila ito itinali. Nawala kayo! Sinusumpa ko kayo! Kapag nakawala ako rito, iisa-isahin ko kayo, mga hangal! Salome, tawagin niyo si Tata Igmay. Sabihin niyong nahuli na natin si Marita. Sigurado ba kayong ayos lang kayo rito? Sa ngayon, ayos lang kami. Pero kailangan yung bilisan. Sa nakikita ko, mukhang hindi magtatagal ang lubid. Masyado siyang malakas. Napansin mo palang hayop ka! Sige na, bilisan niyo na. Tara na po, inay. Dito ka lang, anak. Tulungan mo sila kung sakali mang makawala si Marita. Sa palagay mo ba? Magagawa yun ang anak mo? Wala! Kahit magtulong-tulong pa kayo, wala kayong magagawa! Huwag kayong paapekto sa sinasabi niya. Sige na, bilisan mo na, Salome. Dali-daling umalis si Aling Salome. Si Padre Hernan naman ay kinuha ang buntot ng pagi mula sa kanyang bayong. Ano yan? Ang buntot ng pagi! Buhat meron kanyan! Aanin niyo po ba kasi ang buntot ng pagi, Padre Hernan? Gagamitin ko para pahinain ang pisikal na katawan ng aswang. Yun ang unang hakbang para maputol ang unggayin ni Marita sa sumasapi sa kanya. Bakit po kailangan buntot ng pagi? Hindi mo ba alam? Buntot ng pagi ang isa sa mga sandatang pinakamabisa laban sa aswang. Talaga? Ilayo niyo sa akin yan! Bumisit kayo! Kapag nagkamali kayo, idampi sa akin yan! Hindi ko kayo patatawarin! Manahimik ka! Kapag hindi ka lumayo sa katawan ni Marita, talagang tatamaan ka sa akin! Hindi mo ko masisinda! Inutil na pangit! Bumisit ka! Inuutusan kita! Sa ngalan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat! Nakakainis yung buntot pagi na yan! Lumayas ka sa katawan ng papahingan! Nakakainis ka na! Nakakainis ka na! Nakakainis ka na! Natigilan si Padre Hernan sa nasaksihan. Maging sina Paco at Arya ay nagulantang din. Nang sumagad po kasi ang pagkainis ni Marita ay unti-unti na lamang nangitim ang balat nito. Maski ang mga mata nito ay naging purong itim na rin. Humaba at lalo ring tumalim ang kanyang mga kuko at ngipin. At sa isang igla ay bigla na lang niyang naputol ang lubid ng sutana. Ngayon, mamamatay kang buwisit na pari ka! Anong nangyari? Bakit siya? Hindi! Naputol niya ang lubid! Padre! Lumayo na tayo! Mamamatay na kayo! Etong saya! Nahintakutan sina Paco at Arya nang bigla na lang lumundag ang aswang at kinalmot ang pari. Tinamaan si Padre Hernan sa may dibdib. Naging maagap naman si Arya. Agad niyang nasabuyan ng itim na asin si Marita. Kasabay noon ay bigla na lang lumundag pa atras ang aswang. Tsaka muling tumalon papunta sa sanga ng puno. Kita nilang umuusok ng konti ang mga kuko nitong pinangkalmot sa pari. Pati na ang balat na tinamaan ng asin. Tanso! Nandiyan ka, Tanso! Nakakapikon ka na talagang tao ka!
Hindi mo ako mapapatay ng ganong kadali. Pipigilan kita. Ibabalik kita sa impyernong pinagmulan mo! Subukan mo kung kaya mo hangal. Sa ngayon, hahayaan muna kitang mabuhay. Magpapalakas na rin muna ako. At sa tamang panahon, babalik ako para tapusin ka. Sige lang. Bumalik ka lang. Hihintayin kita. Hihintayin kita. Padre, tama na po! Huwag na kayo magsalita! Kailangan na mapigilan ang pagdurugo ng sugat ninyo! Babalik ako. Babalik ako at papatayin kita. Paco, ipasok na natin si Padre Hernan sa loob. Bilisan natin! Maingat na inakay ni na Paco at Arya ang pari papasok ng kubo. Doon ay hindi na nag-aksaya ng panahon si Arya. Agad siyang naghanda ng mga halamang gamot upang patigilin ang pagdurugo ng sugat ni Padre Hernan. Ilang minuto pa ay dumating na rin sina Aling Salome kasama ang pinuno ng baryo na si Tata Igmeng. Salamat, Arya. Buti na lang napatigil natin agad ang pagdurugo ng sugat ni Padre Hernan. Yun nga eh. Medyo malalim pa naman yung sugat. Buti na lang. Mukhang wala namang tinamaang sensitibong laman loob o ugat. Ano ba kasing nangyari rito? Paano nakawala si Marita sa lubid? Mahigpit naman ang pagkakagapos sa kanya kanina. Kasalanan ko, Salome. Hindi ko yun ikakaila. Paano nangyari kasalanan niyo, Padre? Dahil natinag ako. Nag-alinlang kasi akong saktan si Marita. Medyo nauga ang pananampalataya ko. Diyos ko naman, Hernan. Hindi ka dapat nag-alinlangan. Meron o wala mang sapi, wala na sa katwiran si Marita. Hayop na sa laman at dugo ng taong babaeng yon. Alam ko, Salome. Alam ko. Kaya nga inaako kong kasalanan ko ang nangyari. Pumalpak ako. Napigo ako. Padre, di nyo kailangang sisihin ang gustong sarili ninyo. Siguro nga pumalpa kayo ng konti. Pero hindi pa rin kasi madaling humarap sa isang aswang na sinapian ng demonyo. Tama po si Paco, Inay. Madali pong sabihin na dapat ganito, dapat ganyan ang ginawa ni Padre Hernan. Pero aminin na po natin, mahirap para kay Padre Hernan na kalabanin ng isang dating kaibigan. Alam ko naman yan, anak. Ang sa akin lang kasi... Tama na yan, Salome. Nagkamali si Hernan. Pero wala nang saysay kung magsisisihan pa tayo. Eh, ang mahalaga ngayon, makapagpahinga ang bari. Ang mahalaga ngayon, magpahinga muna kayo. Tama ho yun, Tata Igmeng. Sabi nga po ni Manang Marita, kung demonyong may sapi sa kanya, babalik siya para patayin si Padre Hernan. Gaano ba tayo kasiguradong babalik pa yon? Ngayong alam na niyang may alagad ng simbahan dito sa baryo, baka tuluyan ang lumayas yon. Sigurado ako, Salome. Galit siya sa akin. Mapagiganti ang mga demonyo. Uunahin niya ang makaganti sa akin. Kaya kailangan ko maghanda bago siya bumalik. Eh, alam niyo po ba kung kailan siya babalik, Padre? Oh, sa panahon kung kailan pinakamalakas ang kampo ng dilim. 2 gabi mula ngayon. Sa ganap na kabilugan ng buwan. Eh kung ganon, ihahanda ko ang mga bantay ng baryo para sa gabing yon. Mga tao at mga aswang. Magsabi ka lang kung may maitutulong kami sa paghahanda mo, Hernan. Wala ho akong ibang kailangan gawin, Tata Igmeng. Kailangan ko lang bumalik sa lumang bahay namin ni Lolo. Pagkatapos noon ay nagpahinga na rin sina Padre Hernan, Paco, Arya at Aling Salome. Sina Tata Igmeng naman ay nirorondahan ng paligid ng kubo na yon. Doon kasi may pinakamataas na posibilidad na bumalik si Marita. Mabuti na lang at hindi naman yun nangyari noong gabing yon. Kaya naman nakapagpahinga sila ng maayos. Gising ka na pala. Oo. May ininit naman sa takure. Kaya nagkape na ako. Pasensya na kung di ako nakapagpaalam. Ayos lang. Para sa atin naman yan eh. Saan ka galing? Nagpato ka lang ako ng mga manok. Tsaka yun,
Nagpaalam na si Tata Igmeng. Magpapahinga na raw. May tanong nga pala ako. Si Tata Igming ang pinuno niya rito, di ba? Tao ba siya o ano? Alam mo, hindi mo na dapat masyadong iniisip yan ngayong nandito ka. Wala kaming pakialam dito kung sino ang aswang o sino ang tao. Payapa kami namumuhay bilang isa. Dito lang naman nabasag yung kapayapaan na yun eh. Nako, pasensya na sa tanong ko. Pero sasagutin kita. Oo, aswang si Tata Igmeng. Isa pang tanong. Hindi ba kaya ng mga aswang dito na kalabanin si Manang Marita? Hindi. Masyado siyang malakas. Hindi naman kasi malalakas na uri ng aswang ang mga nandito. Kaya nga humingi na kami ng tulong kay Padre Hernan, kahit ayaw ni Nanay. May tanong na naman ako. Alam mo, ang kulit mo. Dami mong tanong. Hindi. Huling tanong na to. Ano bang meron sa dalawa? Kahapon ko pa napapansin na parang galit si Aling Salome kay Padre Hernan eh. Hindi galit si Inay. Nagtatampo lang yun. Dati kasi nagkakaigihan yung dalawa ng mga binata't dalaga pa sila. Oh, Ang kaso nga, nangyaring digmaan. Tapos biglang nagpare si Padre Hernan. sabi ko na eh. Ramdam na ramdam kasing may kung ano sa pagitan nilang dalawa. Ang kaso nga lang, mukhang nagdaramdam talagang inay mo. Matagal na panahon na yun eh. Ayun nga at nakapangasawa at nagkaanak na siya. Pero hindi pa rin siya nakalimot. Walang asawa si Inay. Ha? Eh paano ka? Ibig kong sabihin, Ang ha? totoo, pareho lang tayo. Ampun lang din ako. Oh, Tatay ko namatay habang nangangaso. Naaksidente sa gubat. Ang nanay ko naman, namatay sa panganganak sa akin. Tapos ayun, kinupkop ako ni Inay Salome. sinabi mo na ba yan kay Padre Hernan? Hindi naman siya nagtatanong eh. Tsaka sabi ni Inay, wag ko na raw sabihin. Alam kasi niyang mabilis makaramdam si Padre Hernan. Mas maganda pa rin kung sabihin ninyo. Respeto lang ba? Kailangan din kasi nila magkaroon ng saktong pag-uusap. Eto naman kasi si tatay-tatayan ko, bigla-bigla na lang mang iiwan ng ganun. Sus, bakit ikaw ba hindi ka ganun? Hindi ka bigla-biglang mangiiwan ng walang maayos na paliwanag? Naku, hindi ah! Kung sakali mang magkaroon ng babaeng mahalaga sa akin, syempre, hindi ko siya basta nalang iiwan sa hangin. Kung bulungan man ako ng Panginoon na magpare, kakausapin ko pa rin yung babae na yon. Ibig sabihin, may posibilidad pa rin na tumuloy ka sa pagpapare. Ayoko magsalita ng tapos. Kapag ang Panginoon ang nagsalita, kailangan kong sumunod. Labo mong kausap. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa dyan? Padre! Bakit bumangon na kayo agad? Ay ako ng sarili ko. Isa pa, medyo nagugutom na ako eh. Kumain na ho kayo, Padre Hernan. May nilagang mais na po rito. May pangkapi na rin. Aba, matagal ko nang hinahanap-hanap to ah. Kaping sinunog na bigas. Salamat dito, Arya. O nga pala, Paco, pagkatapos kumain, alis na tayo. Saan po tayo pupunta? Sa lumang bahay namin ng lolo ko. 6:30 nang lumakad sina Padre Hernan at Paco. Dala ng pari ang kanyang bayong. Pumunta sila sa mas masukal pang bahagi ng gubat, bagamat hindi naman ganon kalayo mula sa kubo ng mag-ina. Natabunan na yon ng matataas na talahib sa bakuran, subalit kapansing-pansing pinutol ng pasadya ang mga damo sa bandang harap ng pintuan. May marka nga sa sahig. Mukhang gumawa pa ng dagdag ritual ang demonyo rito. Pinalakas niya ang kanyang kapit sa katawan ni Marita. Yun ay pagkatapos ng pagtatawag ni Marita habang nasa bilangguan. Anong gagawin niyo rito, Padre? Sisirain ko ang markang yan. Pagkapasok pa lamang nila sa lumang kubo ay pinanlamigan na agad ng kalamnan si Paco. Iniligid niya ang paningin sa loob ng kubo. Medyo madilim puron dahil lumulusot lang sa mga siwang ng kahoy na dingding ang sinag ng araw. Una niyang napansin ang marka sa sahig. Pentagram po yun na nga gamit ang dugo. Tapos may dagdag pang kung ano-anong mga simbolo.
Kita rin niya ang makapal na alikabok at mga sapot ng gagamba sa paligid. Kapansin-pansin ding may kakaibang amoy na parang asupre. May amoy asupre sa paligid, Padre. Saan pa galing yun? Pahiwatig yan na may nananahan ditong espiritu ng isang demonyo. Ang naamoy mo ay amoy mismo ng impyerno, anak. Amoy ng impyerno? Kaya kailangan mong tibayan ang pananampalataya mo. Habang naandito tayo, hindi ka pwedeng matinak kahit sandali. Ako, sige na, magsimula na tayo. Nagsindi ng 7 kandila ang pari. Paikot sa marka sa sahig. Sunod naman ay binindisyonan niya ang buong kubo. Tapos, sinabihan niya si Paco na pumwesto sa kabilang dako ng marka sa tapat ng pari. Sinabihan din niya itong lumuhod at pumikit para manalangin. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa karoonan ng yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. May sumasabay. Huwag kang patinag. Magpatuloy lang tayo. Tibayan mo ang pananampalataya mo, anak. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Pinilit nilang ituloy ang pagrorosaryo kahit sumasabay sa kanila ang boses ng isang demonyo. Tuloy-tuloy hanggang sa natapos na nila ang buong panalangin. Noon lang napansin ni Paco na hindi na niya naririnig ang malagim na boses. Ako, sabuyan mo ng langis ang buko mo. Tapos, lumabas ka kaagad at doon mo ako hintayin sa harap. May kukunin lang ako sa kwarto. Anong binabalak ninyo, Padre? Kailangan natin sunugin itong bahay. Yes, sige po. Sinunod ni Paco ang sinabi ng pari. Sinabuyan nila ng langis ang kabuuan ng bahay, lalo sa may bandang sahig at sa mga dingding. Si Padre Hernan naman ay pumasok sa isang silid at may kinuhang isang lumang maleta. Pagkalabas nilang 3 ay hindi na nagdalawang isip ang pari. Sinindihan niya. Agad din naman itong nilamon ng apoy. Sana lang umubra ang ginawa ko. Sana napahina ko ang demonyo sa katawan ni Marita. Padre, ano bang kinuha niyo sa loob? Ito, Ano po ba? Baril? May baril kayo, Padre? dati akong sundalo, anak. Yan mismo ang ginamit ko noon sa digmaan. Yun nga lang, ay ayaw ko na sanang gamitin ulit yan. Ayoko nang pumatay. Padre, Natahimik si Paco sa sinabi ng pari. Alam kasi niyang di madali ang kinakaharap ng kanyang tatay-tatayan. Hindi siya pwedeng pumatay bilang isang... Subalit, hindi rin malabong umabot sa puntong kinailangan niyang tapusin ang buhay ng kanyang kaibigan pamandin. Halika na, Paco. Bumalik na tayo kina Salome. Padre,
May problema ba, anak? Ako po ba? Magiging pare rin balang araw? Manalangin ka, anak. Manalangin ka para malaman mo kung ano ang nararapat para sa iyo. Gagabayan ka ng Panginoon. Sa araw ring yon ay naghanda ang mga taga-baryo. Ang mga tao ay nag-ipon ng mga pangontra gaya ng pinatulis na kawayan at mga bagay na gawa sa tanso. Ang mga aswang naman ay pinilit maging alerto ang sarili. Makalipas ang 2 gabi ay sumapit na nga ang ganap na kabilugan ng buwan. Hernan, makinig kayo. Kayo ang paghigantihan ni Marita kung tama tayo ng hinala. Kaya mas maganda kung dumito lang muna kayo sa loob ng kubo. Lumabas lang kayo kapag nakatsyempo. Sige po, Tatay Ming. Pero maghahanda pa rin kami rito sa loob. Tawagin niyo na lang kaagad kami kapag napansin niyo si Marita. Sige. At manalangin kayo sa inyong Panginoon. Nanatili nga po sa loob ng kubo sina Padre Hernan, Paco, Arya at Aling Salome. Gayunpaman ay may hawak na silang kani-kanilang pangontra. Nakahanda ng sumugod anumang oras. Ang lumang pistola nga rin mismo ay nakasukbit na sa baywang ng pari. Hanggang sa noong mag-aalas 12 na ng gabi. Maghahating gabi na. Hindi pa rin siya kumikilos. Sigurado ka bang sasalakay siya ngayon, Hernan? Oo, sigurado ko. Ramdam kong nariyan lang siya sa paligid. Hindi ko nga alam matukoy kung saan siya eksakto. Basta manatili kayong handa. Huwag ninyong huhubarin yung mga kusipiyong tansyo na nakakwenta sa inyo. Nagkakagulo ng mga taga-baryo. Salome! Salome! Pagbuksan niyo ako! Sigmig, dinagit ni Marita! Diyos ko, si Tata Igming ang inuna niya. Hindi ganun kadaling pabagsakin o lituhin si Tata Igming, inay. Kaya paano? Teka sandali. Pagbubuksan ko. Manong, totoo po ba? Nadagit si Tatay Ming? Oo, Hernan! Masyado kasi biglaan ang kilos ni Marita. Nakapatay siya ng 2 bantay. Bigla na lang siyang lumundang sa mismong harap ni Igming. Tapos, ayun, Saan po siya pumunta, Manong? doon sa bandang hilaga ng baryo. Sige po, pupunta na kami. Pupunta tayo. Hindi ba delikado yan, Hernan? Kung tama ka sa hinala natin, siguradong tayo ang puntirya ni Marita. Sa atin niya gustong magiganti. Kaya nga, kailangan ko pumunta roon sa lumi. Ako ang kailangan niya. Kaya ako ang dapat ang marap sa kanya. Isa pa, kailangan nating iligtas si Tatay Ming kung pwede pa. Agad na lumabas silang 4 mula sa kubo at dali-daling tumakbo papunta sa sinasabing kinaroroonan ng may saping aswang. Agad na bumungad sa kanila ang 2 bangkay, isang tao at isang aswang. Parehong mga bantay ng baryo na nadali ni Marita. San banda sa gubat kaya niya dinagit si Tata Igming? Kailangang mahanap natin sila agad. Baka mapano ng pinuno. Ramdam kong nasa malapit lang sila. Hindi siya kumikilos palayo. Ganito, maghiwa-hiwalay tayo para mahanap natin sila agad. At tatandaan ninyo, huwag ninyong huhubarin yung mga tansong krosipiyo na nakakwenta sa inyo. Naghiwa-hiwalay nga po ang grupo. Si Aling Salome at yung matandang nagbalita sa kanila ang magkasama. Sina Paco at Arya naman ay sa isang bahagi sumuot. May iba pang mga taga-baryo na nagpares-pares din para halughugin ng gubat. Subalit, ang pari mismo ay mag-isa lang na tinahak ang isang bahagi. Kinakabahan ako para kay Padre Hernan. Kahit ako rin. Pero kailangan nating magtiwala sa kanya. Kailangan nating ituloy ang paghalubog sa bahaging to ng gubat. Hindi lang ganun yun eh. Pakiramdam ko. Tinutumbok na ni Padre Hernan ngayon ang mismong lokasyon ni Manang Marita. Ano? Bakit pa niya tayo inutusang maghiwa-hiwalay? Dahil ayaw niya makakaharap natin na may saping aswang. Ayaw niya mapahamak tayo. Kung ganon, puntahan na natin siya. Ayan na nga bang sinasabi ko eh.
Puntahan na natin si Padre Hernan, bilis! Tarantang umiba ng direksyon sina Paco at Arya. Dali-dali silang tumakbo papunta sa pinagmulan ng putok ng baril. Medyo nahihirapan sila kasi buwan lang ang liwanag nila sa daan. Nababahala rin at baka malingat sila at malapitan ni Marita. Sana ba yun? Naligaw na yata tayo. Medyo madilim na kasi ang paligid. Hindi ko na rin sigurado. Parang dun yata. Subukan natin dun. Paco! Arya! Takbo na! Arya! Ilag! Nagulantang ang dalawa nang bigla na lang lumundag sa kanilang harap si Marita. Pagkatapos ay walang ano-anong dinagit si Arya. Kita ni Paco na umusok ang palad ng aswang nang dumampi sa dalaga. Napangiwi rin ito marahil dahil sa hapdi gawa ng talab ng tansong krosipeo. Subalit kapansin-pansing pinipilit nitong indahin ang sakit para lang magawa ang Bitiwan mo ako! Hayop ka! Bitiwan mo ako! Paco! Saklana! Bitiwan mo si Arya! Pakawalan mo siya, demonyo! At sino ka para utusan ako, bata? Dadagitin ko ang kahit sinong gusto kong dagitin! Bibihagin ko ang kahit sinong gusto kong bihagin! Natapain ko ang sinong gusto kong nagpain! Bitiwan mo ako! Paco! Tulungan mo ako! Saklana! Padre Hernan! Tulong! Pakawalan mo ang dalagang yan kung ayaw mong tamaan ulit ng bala ko! Sinong pinatakot mo, ha? Inutil na pare! Akala mo ba talaga na uto mo ko? Hindi! Alam kong hindi mo kayang barilin na may-ari ng katawan nito! Alam kong hindi mo kayang saktan ang kaibigan mo! Diyos ko, ano bang gagawin ko? Ibaba mo yung baril mo! Ibaba mo rin yung bayong mo nang walang sinubuhan kahit ano! Padre Hernan! Wag! Wag kayong makinig sa kanya! Wag! Sige, gagawin ko. Padre, anong binabalak ninyo? Maging alerto ka lang, anak. Nagkatitigan sina Paco at ang pari. Kita ng binata na may gustong sabihin si Padre Hernan sa kanya ngunit hindi siya pwedeng magsalita. Gayunpaman ay nakuha ni Paco ang ibig sabihin ng pari. Tapos na. Naibaba ko na ang gamit ko. Ano pang kailangan mo? Humakbang ka palapit sa akin! Padre Hernan! Wag! Sige, kung yan ang gusto mo. Unti-unting humakbang ang pari palapit sa aswang. Pasimple namang sumilip si Paco sa bayong na nakalapag sa lupa. Kita niyang nasa bandang ibabaw lang sa loob ang lubid ng sutana. Nakita niya rin doon ang supot ng itim na asin. Ganyan na! Hangal na pare! Lumapit ka pa! Lumapit ka pa! Padre, wag kayong lalapit! Hindi ka dapat mapatay ng aswang! Ngayon, kumanta ka sa akin! Ngayon na! Nakita ni Paco na hinagis ng aswang si Arya sa isang tabi. Muelo ito palundag sa pari. Mabilis na kumilos ang binata. Agad niyang kinuha ang supot ng itim na asin mula sa bayong at isinaboy ito sa harap ng halimaw bago pa man ito maabot ang pari. Magaling pa ako! Sakto ang jumbo mo. Eto na pong pistola ninyo, Padre! Ngayon, tatapusin ko na ang kailangan kong tapusin! Hindi mo basta mapapatay! Hindi mo ako matatamaan ng larwa! Hindi ka na makakatakas! Nakailag ang aswang sa pagpapaputok ni Padre Hernan. Lumundag po kasi ito patagilid. Subalit, sa nilundagan niya ay naroroon si Arya. Mabilis na kumilos ang dalaga. Hinubad niya ang tansong prosepeo at isinuot yun sa leeg ng may saping aswang. Umalalay naman po agad si Paco.
Kinuha niya ang lubid sa bayong, tumakbo papalapit sa nanghihinang aswang, saka itinali agad ito. Mahusay pa ako! Ang galing nyo! Salamat, Arya. Pero, tsaka na tayo magsaya. Hindi pa tayo tapos. Hindi kayo na walang silbi itong pananalupit ninyo. Nakakawala ulit ako. Hindi na ulit ako magkakamali. Hindi ka na makakawala. Tangay ang katawan ni Marita. Ililigtas ko ang kaibigan ko. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo, inutil! Wala kang alam! Inuulit ko, hindi mo na ako maluloko. Sisimulan ko na. Paco, magsindi kayo ng 3 kandila. Bilis, kumuha kayo sa bayan. Nilapat ng pari ang isa niyang daliri sa noo ni Marita. Daliring may itim na asin. Gumuhit siya roon ng krus, kaya naman napasigaw ng malakas ang aswang dahil sa sakit. Tama na! Itigil mo na yan! Itigil mo na yan! Sanggana ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Inuutusan kita. Alakad ng dilim, iwan mo ang katawan ni Marita at bumalik ka sa iyong pinagmulan. Sanggana ng Panginoong Jesucristo! Lumayas ka! Ako, kinakabahan ako. Pakiramdam ko, may mangyayaring hindi maganda. O baka nga, nangyari na nang hindi natin napapansin. Manalangin tayo, Arya. Manalangin tayo ng mataimtim. Magiging maayos lang ang lahat. Tuloy-tuloy na nagdasal ang pari. Tuloy-tuloy lang din sa pagdaing ang may saping aswang. Hanggang sa namalaya na lang ni Paco at Arya na huminto na sa pag-iingay si Marita, saka sumalampak na ito sa lupa. Tapos na ba? Wala na bang demonyo? Mukhang tapos na yata. Padre, anong nangyari? Bakit kayo umiiyak? Si Marita, wala na. Ano? Paano po mangyayari yon? Napalayas niyo naman ang masamang espiritu, di po ba? Matagal nang patay si Marita. Nagsumapi sa kanyang demonyo. Kinabig na nito ang kanyang kaluluwa. Kaya wala na ang demonyo. Wala na rin laman ang kanyang katawang lupa. Hindi masabi ni Paco kung nagtagumpay ba sila o hindi. Napalayas nila ang demonyo pero hindi na naibalik ang kaibigan ni Padre Hernan at Aling Salome. Ang ginawa ng mga taga-baryo ay sinunog na lamang nila ang katawan ni Marita kasama ng mga napatay niya noong gabing yon. Maraming salamat sa inyong tulong, Hernan. Paco, kung hindi dahil sa inyo ay malamang tuloy-tuloy pa rin ang pagpunterya ng demonyo ng mga tao. Hindi lang dito sa baryo, kundi pati na sa mga lungsod. Aalis na kayo. Hindi na muna. Dito na muna kami ng mga 2 araw. Isa pa, marami pa tayong kailangan pag-usapan sa Lume. Makalipas ang maraming taon, ngayon mo lang naisip yung usapan na yan. Inay, makikipag-usap ka o ayaw nyo? Hindi naman sa ayoko. Pero kasi, Sige na po, Aling Salome. Para naman hindi na magpatuloy ang bigat sa kalooban ninyo. Usap lang naman po eh. Paco, iyaan mo na muna sila. Tara, ililibot kita rito sa amin. Gusto ko yan! Sige ba? Sa ngayon po ay wala na ang mga tagong baryo na yon sa Batangas. Mahirap na kasi para sa kanila na
manatiling malayo sa lumalaking sibilisasyon. Gayunpaman ay hindi naman na naulit ang nangyaring problemang dinulot ni Marita. Naging payapa ang buhay ng mga tao roon. Nagpatuloy sa pagpapari si Padre Hernan hanggang sa kanyang pagretiro noong dekada 80. Pumanaw po siya noong dekada 90. Si Lolo Paco naman po ay naging tapat sa paninilbihan sa simbahan kasama si Lola Arya. Bagamat hindi siya tumuloy sa pagpapari. Dito ko na po tatapusin itong kwento ko. Sana po nagustuhan nyo. At bilang pangwakas na paalala, palaging piliin ang matuwid sa mga pasya natin sa buhay. Humingi lagi ng gabay sa Panginoon upang mailayo tayo sa bulong ng dilim. Maraming salamat po.